Ako message, old but gold. Meaning to say, kami nga mga elderly nga members sa LGBTQI community, we may have age, but we have ample wisdom na pwedeng i-share sa mga bata ng LGBTQI community. I'm posting this to proud of you all. Reminder sa tanan nga, ang Pride Month was made because of a protest in 1969 dito sa New York when a set of homosexuals were harassed, were physically harmed by the police enforcer because their only fault was expressing themselves katong panahon na. Grabe kaayo ang discrimination sa ilaha. They made a protest sa stone wall. It's a bar. Then look what we are now. We have all the privileges. So once you celebrate the Pride Month, ayaw kalimti ang protest, ang heroism na katong mga nauna sa inyo ha. Because of us, because of them, in 1969, we all have this entitlement and freedom. Happy Pride Month. Thank you. Happy Pride Month sa atong membro sa LGBTQI community, celebrating Pride Month in the only remaining heritage hotel in the province of Cebu, Palmgrass Heritage Hotel. There. I would like to thank Palmgrass Heritage Hotel for this customized LGBTQI cake, no? A slice of cake to celebrate Pride Month and my gender choice and sexual orientation or identity. Gusto ko i-remind sa lahat ng mga organizers sa Pride Month na I am very, very happy na active na gyud ta. We are being recognized by our government, by lots of sectors in our society, and we should be very proud of it. We have gone a long way. My appeal to the organizers na sana i-inculcate sa kaisipan ng lahat ng mga participants ng Pride Month, especially sa mga kabataan, of the history of Pride Month, which started in Stonewall protest in 1969. Mahirap po ang kanilang pinagdaanan. The harassment, the physical harm, the demonstration, the discrimination done to them because they just wanted to have a space in a community, in a bar, pero they were harassed, physically harmed. Sana matandaan yan ng lahat ng mga membro ng LGBTQI community, lalo na yung mga kabataan. So never forget where it came from, how it started. It started as a protest. Now celebration na tayo, and we deserve to be celebrated. Sana nga maipasa na ang SOGI bill na matagal nang nakabinbin sa Kongreso, at sana meron na rin tayong representation sa House of Representatives, no? Ilang beses na nagtangka ang ladlad na tumakbo pero parating natatalo kasi nga we are not united. Ang dami natin sa ating community. How many representations do we have? But yet we always fail every election sa party list. Bakit? Kasi hindi tayo united. Sana magkaisa tayo so that we are properly represented in the House of Representatives, in the Congress, para may boses po tayo. Sana marinig ako sa apela kong ito. Good morning, happy Pride Month to all the members of the LGBTQI community. I would like
Recently, may kaibigan akong biktima ng isang investment scam. Unfortunately, kaibigan din namin yun. Allegedly, ang nakascam sa kanya. My friend, Richard Cervantes Brace, worked so hard for 24 years. Worked in United States of America and Canada as a registered nurse. Pinaghirapan talaga yung pera kasi he wants to go old, secured when he retire here in the Philippines. Kaya pagdating niya ng Cebu, ng Tagum City in Davao, nag-invest siya mga businesses para maka-generate ng employment, makatulong. It's time to pay back. At isa na nga sa na-invest niya, yung isang investment, na nilure siya ng isang kaibigan, si James de la Peña. At yun na nga nangyari, he invested nearly 6 million pesos at naloko. Nowhere to be found na ngayon si James de la Peña. Only to find out later on na ito pala ay isang investment scam. Hindi lang siya ang naloko, meron din daw. Aside from my friend Richard, may mga taga Davao City din daw na doon. It's so sad. Parehong miyembro ng LGBTQI community. Both are gays. Ang isa, nagtrabaho, nagpakahirap. Blood, sweat, and tears ang naging kapital para maging financially stable. Ang isa naman gay, gustong mapadali. Gumawa ng isang illegal na bagay para magkapera, allegedly, ng scam, nanloko ng kapwa. This serves as a lesson sa mga bakla na katulad ko, katulad ni Richard, katulad allegedly ni James de la Peña na nakapag-scam. Ang pera ay pinaghihirapan. So, kung gusto niyong makapera sa mga kabataang bakla, first and foremost, be a good son to your parents. Pag pinapaaral, mag-aral ng mabuti. Magsipag, makinig sa magulang, at pumili ng tamang kaibigan na mga good influence that will not drag you to mud, na hindi sirain ang inyong buhay. Kasi ang mga kaibigan na yan, malaking factor yan para ma-influensyahan ang inyong pagkatao outside from your family. Mag-aral, magtrabaho, i-develop kung anong skills or talent at iwasan ang bisyo. Iwasan. Huwag magpakaloloko sa mga social climbers na nagkakalat sa mga, lalo na ngayon sa advent ng social media, masyado kayong pressure na dapat vongacious ang mga OOTD niyo, mga travels, mga naipopost nyo sa social media. Pero ano naman ang magagawa nyo kung it is not within your means? Pag hindi kaya, matutong tanggapin. No? Live within your means. Pagsikapan mo para ma-achieve mo kung anong gusto mo. Huwag na huwag manloko, manlamang, mangkapwa. Kasi ngayon talaga, ang daming mga social climbers sa social media.
na mas inuuna pa kung anong dapat na i-post, no? Kaysa punuin ng dunong ang utak at magbanat ng buto, burning candles to study well. Ang ginagawa, makipagsosyalan kahit walang laman ang utak at ang pitaka. So ang tendency, mangloko ng kapwa. So, sa mga bakla na mga anak-anakan ko, mga kapatid ko, huwag umasa sa magulang sapagkat ang mga magulang nyo, tatanda rin yan. They cannot be that equipped someday. Obligasyon nga natin na alagaan ang ating sarili. We cannot rely on our parents for the rest of our life. Dapat hindi na tayo burden sa ating mga magulang if we are on the right age. Mag-aral, magtrabaho, no? Huwag malulong sa bisyo at sa droga o sa mga lalaki. Pumili ng tamang kaibigan. Huwag na huwag manglamang ng kapwa. You are not being judged of how the way you look. You are not being judged kung anong pinupost sa inyo sa social media. You will be judged by your character. Rampa ka ng rampa, wala ka namang pera, anong gagawin mo? Magputa? Ang daming puta na mga member ng LGBTQI community. Taas na ng HIV cases ngayon dahil sa promiscuity and sexual adventure ng mga kabaklaan. Maging responsable po dahil hindi lahat ng oras bata kayo. You might regret pag tumanda na kayo, it's too late. Darling, ang pinakamahirap sa buhay ng bakla ay baklang tumanda na walang pinagtandaan, na walang naipon, na walang dunong, walang pinag-aralan, at walang pundasyon sa buhay, walang financial stability, walang health insurance, walang pamilya kasi inuna ang landi, ang lalaki at kaibigan. Always preserve your relationship with your family because at the end of the day, sila pa rin ang tutulong sa inyo. At huwag mong sirain ang pangalan mo kasi ang pangalan mo ay sagrado, bigayan ng magulang mo. Pag sinira mo yan dahil sa ambisyon mong gusto mong yumaman sa pamamagitan sa illegal at masamang paraan, hindi mo na mababawi ang dumi at putik na itinapon mo sa iyong pagkatao. Tandaan mo yan. We're feeling free, colors all around, it's our destiny. Every heart beats to the same drum. Together we rise, we are one. No more shadows, no more fear. We're united, we're all here. Love and pride in every glance. Come together, let's dance. This is our pride, this is our love. Under the lights we rise above. With every step, with every move, we're shining bright, nothing to lose. From the dark we step into the light. Rainbow flags flying high tonight. Every story, every soul, a symphony of love, let it roll. No more. This is our pride, this is our love.
recently, may kaibigan akong biktima ng isang investment scam. Unfortunately, kaibigan din namin yun. Allegedly, ang nakascam sa kanya. My friend, Richard Cervantes Brace, worked so hard for 24 years. Worked in United States of America and Canada as a registered nurse. Pinaghirapan talaga yung pera kasi he wants to grow old, secured when he retire here in the Philippines. Kaya, pagdating niya ng Cebu, ng Tagum City in Davao, nag-invest siya mga businesses para maka-generate ng employment, makatulong. It's time to pay back. At isa nga sa na-invest niya, yung isang investment, na nilure siya ng isang kaibigan, si James de la Peña. At yun na nga nangyari, he invested nearly 6 million pesos at naloko. Nowhere to be found na ngayon si James de la Peña. Only to find out later on na ito pala ay isang investment scam. Hindi lang siya ang naloko, meron din daw. Aside from my friend Richard, may mga taga Davao City din lang na doon. It's so sad. Parehong miyembro ng LGBTQI community. Both are gays. Ang isa, nagtrabaho, nagpakahirap. Blood, sweat, and tears ang naging kapital para maging financially stable. Ang isa naman gay, gustong mapadali, gumawa ng isang illegal na bagay para magkapera, allegedly, ng scam, nanloko ng kapwa. This serves as a lesson sa mga bakla na katulad ko, katulad ni Richard, katulad allegedly ni James de la Peña na nakapag-scam. Ang pera ay pinaghihirapan. So, kung gusto niyong makapera sa mga kabataang bakla, first and foremost, be a good son to your parents. Pag pinapaaral, mag-aral ng mabuti. Magsipag, makinig sa magulang, at pumili ng tamang kaibigan na mga good influence that will not drag you to mud, na hindi sirain ang inyong buhay. Kasi ang mga kaibigan na yan, malaking factor yan para ma-influensyahan ang inyong pagkatao outside from your family. Mag-aral, magtrabaho, i-develop ko anong skills or talent at iwasan ang bisyo. Iwasan. Huwag magpakaloloko sa mga social climbers na nagkakalat sa mga, lalo na ngayon sa advent ng social media, masyado kayong pressure na dapat vongacious ang mga OOTD niyo, mga travels, mga naipopost nyo sa social media. Pero ano naman ang magagawa nyo kung it is not within your means? Pag hindi kaya, matutong tanggapin. No? Live within your means. Pagsikapan mo para ma-achieve mo kung anong gusto mo. Huwag na huwag manloko, manlamang, mangkapwa. Kasi ngayon talaga, ang daming mga social climbers sa social media
na mas inuuna pa kung anong dapat na i-post, no? Kaysa punuin ng dunong ang utak at banat ng buto, burning candles to study well. Ang ginagawa, makipagsosyalan kahit walang laman ang utak at ang pitaka. So ang tendency, mangloko ng kapwa. So, sa mga bakla na mga anak-anakan ko, mga kapatid ko, huwag umasa sa magulang sapagkat ang mga magulang nyo, tatanda rin yan. They cannot be that equipped someday. Obligasyon nga natin na alagaan ang ating sarili. We cannot rely on our parents for the rest of our life. Dapat hindi na tayo burden sa ating mga magulang if we are on the right age. Mag-aral, magtrabaho, no? Huwag malulong sa bisyo at sa droga o sa mga lalaki. Pumili ng tamang kaibigan. Huwag na huwag manglamang ng kapwa. You are not being judged of how the way you look. You are not being judged kung anong pinupost sa inyo sa social media. You will be judged by your character. Rampa ka ng rampa. Wala ka namang pera. Anong gagawin mo? Magputa? Ang dami. Ang daming puta na mga member ng LGBTQI community. Ang taas na ng HIV cases ngayon dahil sa promiscuity and sexual adventure ng mga kabaklaan. Maging responsable po dahil hindi lahat ng oras bata kayo. You might regret pag tumanda na kayo. It's too late. Darling, ang pinakamahirap sa buhay ng bakla ay baklang tumanda na walang pinagtandaan, na walang naipon, na walang dunong, walang pinag-aralan, at walang pundasyon sa buhay, walang financial stability, walang health insurance, walang pamilya kasi inuna ang lande, ang lalaki at kaibigan. Always preserve your relationship with your family because at the end of the day, sila pa rin ang tutulong sa inyo. At huwag mong sirain ang pangalan mo kasi ang pangalan mo ay sagrado. Bigayan ng magulang mo. Pag sinira mo yan dahil sa ambisyon mong gusto mong yumaman sa pamamagitan sa illegal at masamang paraan, hindi mo na mababawi ang dumi at putik na itinapon mo sa iyong pagkatao. I would like to thank Palmgrass Heritage Hotel for this customized LGBTQI cake, no? A slice of cake to celebrate Pride Month and my gender choice and sexual orientation or identity. Gusto ko i-remind sa lahat ng mga organizers sa Pride Month na I am very, very happy na active na gyud ta. We are being recognized by our government, by lots of sectors in our society. And we should be very proud of it. We have gone a long way. My appeal to the organizers na sana i-inculcate sa kaisipan ng lahat ng mga participants ng Pride Month, especially sa mga kabataan, of the history of Pride Month, which started in Stonewall protest in 1969. Mahirap po ang kanilang pinagdaanan. The harassment, the physical harm, the demonstration, the discrimination done to them because they just wanted to have a space in a community, in a bar. Pero they were harassed, physically harmed. Sana matandaan yan ng lahat ng mga miyembro
ng LGBTQI community, lalo na yung mga kabataan. So never forget where it came from, how it started. It started as a protest. Now celebration na tayo. And we deserve to be celebrated. Sana nga maipasa na ang SOGI bill na matagal nang nakabinbin sa Kongreso. At sana meron na rin tayong representation sa House of Representatives. No? Ilang beses na nagtangka ang ladlad na tumakbo pero parating natatalo kasi nga we are not united. Ang dami natin sa ating community. How many representations do we have? But yet we always fail every election sa party list. Bakit? Kasi hindi tayo united. Sana magkaisa tayo so that we are properly represented in the House of Representatives, in the Congress, para may boses po tayo. Sana marinig ako sa apela kong ito. Gusto ko i-remind sa lahat ng mga organizers sa Pride Month na I am very, very happy na active na gyud ka. We are being recognized by our government, by lots of sectors in our society. And we should be very proud of it. We have gone a long way. May appeal to the organizers na sana i-inculcate sa kaisipan ng lahat ng mga participants ng Pride Month, especially sa mga kabataan, of the history of Pride Month, which started in Stonewall protest in 1969. Mahirap po ang kanilang pinagdaanan. The harassment, the physical harm, the demonstration, the discrimination done to them because they just wanted to have a space in a community, in a bar. Pero they were harassed, physically harmed. Sana matandaan yan ng lahat ng mga membro ng LGBTQI community, lalo na yung mga kabataan. So never forget where it came from, how it started. It started as a protest. Now celebration na tayo. And we deserve to be celebrated. Sana nga maipasa na ang SOGI bill na matagal nang nakabinbin sa Kongreso. At sana meron na rin tayong representation sa House of Representatives. No? Ilang beses na nagtangka ang ladlad na tumakbo pero parating natatalo kasi nga we are not united. Ang dami natin sa ating community. How many representations do we have? But yet we always fail every election sa party list. Bakit? Kasi hindi tayo united. Sana magkaisa tayo so that we are properly represented in the House of Representatives, in the Congress, para may boses po tayo. Sana marinig ako sa apela kong ito. Good morning, happy Pride Month to all the members of the LGBTQI community. Happy Pride Month sa lahat ng mga membro ng LGBTQI community. Nagtataka lang ako kung bakit hanggang sa ngayon marami pa rin ang galit sa mga bakla. So, himay-himayin natin kung bakit. Kung lalaki ka at galit ka sa bakla, posibleng bakla ka rin. Nagtatago ka lang sa dilim. Or dati kang namamakla at hindi ka na mabenta ngayon. Kung babae ka at galit ka sa bakla, maaaring pangit ka at mas maganda ang buhay ng mga kinagagalitan niyong bakla.
At kung kapwa kang bakla at galit ka rin sa kapwang bakla mo, maaaring dahil insecure ka lang, inggit ka lang. Yun lang ang mga posible na dahilan. Kasi for as long as walang hinahamak na tao ang bakla, for as long as wala silang tinatapakan na ibang tao, karapatan nilang mabuhay sa mundo sapagkat ang karapatan ng bakla ay karapatan ng isang tao. Kung sa English nga, LGBTQI rights are also human rights. Happy Pride Month sa lahat ng mga miyembro ng LGBTQI community. Be proud to be you. Iwagayway ang bandera ng mga bakla.